Manong Ted, good morning. Good morning kay Mase, sa lahat po ng nakikinig sa atin. Magandang umaga po. Good Salamat sa panahon. morning. Coach, kaunti lang pong backgrounder. Nung panahong yon, ano ho ang nag-udyok sa inyo? Ba't kayo ho ay lumapit sa Supreme Court para po questionin nga itong isyong ito? Actually, matagal na pong problema yan ng Philippine sports. No? Alam po ng lahat dito sa industriya ng sports na kailangan ang tinatanggap ng Philippine Sports Commission ayon sa batas ay 5% of gross ng kita po ng PAGCOR at ng PCS. So actually sa PCSO po, 6 na lottery draws, no? 30% ng 6 na lottery draws ng PCSO. So yun po ang nakasaad sa batas na pondong panggagalingan ng panggastos ng ating mga sports programs po under Philippine Sports Commission. Pero ang nangyari po niya noong 1993, kung di ako nagkakamali, si President Ramos po ay gumawa ng isang executive order. Doon po sa executive order na yon, inutusan po niya ang PAGCOR na instead na 5% ang i-remit sa Philippine Sports, ginawa po nilang kalahati na lang. Actually, sa research po namin, hindi lang po kalahati. Instead na 2.5 ang napunta po sa Philippine Sports Commission ay 2.2% na lang. At ayon din po sa research namin, hindi po kinukwenta ng gross, kinukwenta po siya ng net. So lumiit po ng lumiit yung tinatanggap ng Philippine Sports para sa mga programa natin sa mga atleta, mga facilities, maintenance, construction, yung mga training po ng mga athletes natin. So yung pong pera na yon na difference, napunta po yan sa Office of the President. Nung araw po na yon, nung mga panahon pong yon, kung natatandaan nyo, nagkakaroon po tayo ng problema sa elektrisidad. Power crisis po tayo noon. So naisipan po siguro ni President Ramos na maghanap ng pondo na nakursunadahan po yung Philippine Sports na kung saan bawasan yung pondo ng Philippine Sports at through an executive order ay inutusan po ang PAGCOR at ang PCSO. So naging practice na po. No? Sumunod po siyempre yung dalawang GOCCs na yon, naging practice na po from 1993 to the present hanggang sa naipanahalo po natin sa Supreme Court na yung pong perang yon instead na pumasok sa Philippine Sports ay sa Office of the President pumasok. Noong 2016 po, nasa Congress pa po tayo, naisip po natin, naglakas loob po tayo. No? Kasi ang tagal na po noon, na-normalize na po, kumbaga. No? Na-normalize na kahit mali, tinanggap na po ng lahat na wala tayong magagawa, so pabayaan na lang natin, kahit na nasa batas yan, pabayaan na lang. Pero naglakas loob po tayo noong 2016, nagpetition po tayo sa Supreme Court na ipatupad yung batas na yan, na ibigay yung full 5%. And it took 10 years po. No? Last year po actually 2025, nag-decision po yung Supreme Court na dapat lang, na tama po tayo doon sa ating petisyon. So nanalo po tayo sa Supreme Court noong 2025. Inutusan po ang PAGCOR, PCSO na i-remit yung tamang amount, tamang pondo sa Philippine Sports. Ang naging problema naman po, nag-file po ng MR, no? So lumaban pa po yung PCSO tsaka yung PAGCOR at even yung Office of the President. Nag-file pa po sila ng motion for reconsideration, and then it took another less than a year. So nung bandang October, November lang po natin lalaman na desisyonan na po yung MR, final and executory na po, nanalo po din pa tayo. So kailangan po nila ngayong ibalik yung pondo sa Philippine Sports. Pati po kasi yung accumulated funds na hindi nila nire-remit nung araw, siningil po natin. So from an estimate of around 30 billion, dun po sa updated estimate, I think it's around 37 billion na po ang dapat ibalik po ng PAGCOR. Nakiusap po sila na hindi nila kayang ibalik yan ng minsanan, ng isang bagsak.
So ang naging arrangement po is huhulugan nila ang 37 billion in 10 years. So more or less 3.7 billion a year po additional funds for Philippine sports. And then yung pong 5% from a monthly remittance of 180 million, yan po yung ginagastos natin pang maintain ng ating mga facilities, pang training ng mga athletes natin. Mini-maintain po natin Rizal Memorial Coliseum, yung pong field sports, yung pong ultra na tawag natin, at marami pa pong ibang mga facilities ng gobyerno. Yung training po, bayad sa mga coaches, pagkain ng athletes, equipment ng athletes, yan po natin kinukuha. Kaya kung minsan kapos na kapos po talaga yan. So from 180 million, ngayon po halos 500 million na po ang tatanggapin ng Philippine Sports Commission. Aside from yung 3.7 billion a year na dapat installment. So malaking panalo po ito para sa Philippine sports, para po sa mga atleta natin, para po sa Philippine youth, yung mga kababayan po natin, mga kabataan, and ordinary citizens. Kasi yung mga facilities po natin at saka pag tayo nagwawagi sa international competition, yan naman po ay para sa buong kabayanan natin, no? Sa buong Pilipinas, sa lahat po ng Pilipino. So, ano po ito, suntok sa buwan po ito, nag-isa po tayo, sinamahan lang po tayo ng ating isang abogado na hindi po nagpabayad. No? Kaya ang laking utang na loob po natin kay Attorney June Guzman, sa akin pong Chief of Staff nung nasa Congress ako. Binuno po talaga namin, no? Sinikap po namin na maipanalo yung kaso na yan. Alright, kasi nga po dito, klarong-klaro, no? Coach Yang, ang sabi po dito, no? Oo. Actual remittances made each year from 1993 to present for PAGCOR and from 2006 to present for PCSO. The balance of the remittances due may be paid over a period of 10 years. Yung pong PAGCOR po, 10 years din ba ang kanila pong hulugan sa inyo, Coach? Opo, hindi po sa akin ihuhulog yan I'm sa sorry. Philippine I'm Sports. sorry. I'm Opo, sorry. sa Philippine Sports Commission. Sorry. Hulugan po sa Philippine Sports Civilian po Commission. tayo, wala na po tayong pakialam dyan. Hindi po tayo nag-benefit dyan personally. Coach, Opo. Bigla may clarification si Coach. Coach, sorry po, nagkamali ako. Sorry po, kasi akala ko kayo ang Philippine Sports Commission. Hindi po. Civilian po tayo. Si Gregorio, sorry po, tao lang. So, huhulugan po sa Philippine Sports Commission, pati po yung PAGCOR. Tama po. Okay. Sige. So, just to educate us, kasi po hindi ho ba, no? Kayo po mismo bilang naging miyembro ng Kongreso at kayo rin po aktibo nga dito po sa Sports Committee po and Sports Development Committee in the House, kumbaga, nagmamakaawa ang Philippine Sports Commission taon-taon sa Kongreso para mabigyan sila ng budget, di po ba? So, basically po, taon-taon, magkano lang po ang kanilang tinitipid para po sa ating sports development at sa ating pong lahat ng pangangailangan? Ang budget po nila nakukuha from Philippines, from the PAGCOR and PCSO, yun nga po nabanggit ko kanina is only 180 million sa present. Kung meron po silang mga ibang pangangailangan na kailangan ponduhan, kailangan pa po nilang ipaglaban yan sa budget deliberation or ipaglaban sa GAA. No? Hindi po kamukha ngayon with the addition. Siguro po hindi na kailangan na magmakaawa na bigyan pa sila ng pondo. Alam naman po natin gaano kahirap Manong Ted, no, na makipag-agawan sa pondo pagdating sa budget deliberations. So ngayon po, sariling pera na po yan ng PPSC, ng Philippine Sports Commission. Meron po silang additional 3.7 billion a year. No, ang laki na po niyan, pwede na po sa ating mga facilities. Aside from yung monthly additional nila na 180 a month dati, ngayon po, almost 500 million a month na po yan. Okay, sige po. So Coach Yang, kayo din po na dati nga na abala dito po sa usapin po ng pagbabantay sa sports development when you're part of Congress. At kayo din po siguro nga sa inyong private capacity
Ano ang magagawa nito sa usapin po ng development ng mga regional natin na mga facilities? Hindi po ba kasi dati-rate doon sa amin, meron kami sariling oval, meron kami sariling sports coliseum na wala na rin, nasira na eventually kasi nga po we need to develop grassroots. Hindi po ba na ating mga atleta, ito ho ba sa inyo pong palagay maaari na po magamit ngayon na pondo? Eksakto po yan. Diyan po natin pwedeng gamitin kasi alam po natin dito sa Metro Manila, marami naman po tayong facilities eh. Pero kailangan po talaga grassroots yan sa probinsya. Kaya na po natin magtayo ng ating mga regional training centers. Kunyari, ang isang training center po sa Mindanao or sabihin natin sa Davao, sa Cagayan de Oro, sa Cebu, sa inyo pong lugar, no, kung kailangan po ng isang facility doon na training center. Yung pong training center na yan, at the same time it can be used as a park. Alam niyo po, yun ang kulang po natin sa Pilipinas, wala tayong mga parke. So kung gusto niyo mag-jogging, kung gusto niyo mag-swimming, pupunta pa po kayo sa resort, magbabayad pa kayo. Pero kung government po yan, siguro wala nang bayad yan. O kung may bayad man, minimum na po para ma-maintain lang. So hindi lang po ito for yung ating elite athletes. So kung meron po tayong mga programa in the regions, diyan pa lang po yung ating grassroots program uusbong na po, no? We can now select athletes in the provinces and then yung mga makikita nating may potential, pwede natin siguro dalhin na sa Metro Manila for higher competition. So, hindi po kamukha ngayon na talagang pagka hindi ka nagpunta ng Metro Manila, hindi ka aasenso dahil walang facilities doon sa inyong mga lugar. So kasama po yan, nakausap ko po si Chairman Pato Gregorio, kasama po yan sa mga programa nila for the grassroots to construct training facilities in the regions. Okay, opo. And dito nga din po, as we also always learn sa news, Coach Yeng, hindi ba kapag may palarong pambansa, yung batang runner walang sapatos, nakapaa, di ho ba? Yung mga ganun pong pangangailangan na maaari din pong maidaan through the Philippine Sports Commission sa DepEd sa mga palarong pambansa, yung pagbibigay ng libreng gamit ng bata sa kanyang sport. Sakto po yan, no? Hindi na po dapat tayo nakakakita ng mga batang tumatakbo na nakapaa. No? So pagka meron po tayong mga national competitions, kung minsan po nakikita natin sa hirap ng buhay yung mga bata po walang sapatos or nanghihiram lang po ng mga sapatos. So we should not, hindi na po dapat nating makita yan dito po sa karagdagang pondong makakamit ng Philippine Sports Commission. So pati po yung training natin abroad, we can get the best coaches. Pagka po yung mga atleta natin, alam nyo, nagtitipid po yan pag nasa abroad. Ang kinakain po niyan dahil mahal ang pagkain pag nasa abroad sila, nagtitiis po yan sa cup noodles. So siguro ngayon medyo magkakaroon na ng mataas-taas na kalidad ng pagkain yung mga atleta po natin. Oo. Alam niyo, Coach, ang dami na hong reaksyon nga dito, no? Ito hong maganda nga na inaasahan natin na ibubunga dito po sa napakalaking pondo ngayon na idadagdag po for sports development. So, hindi, Maricel? at saka baka pwedeng malagyan din ng place to stay, yung mga athletes kapag halimbawa yung mga lilipat sila sa iba't ibang places. Kasi parang, di ba Manong Ted, ilang mga manlalaro nakikita nagsisiksikan natin. sa classroom. Exactly, Oo. nagsisiksikan sa classroom. Oo. Kanya-kanyang latag habang nagte-training. Depende kung ano yung budget ng region Kasama na po yan, Manong Ted. The training centers will have their dorms. Yan. No? Yun. Meron po mga athletes dorms yan para pagka po may mga bumibisita or yung mga athletes po na kailangan nating itira sa isang
disenteng lugar, meron po silang maayos na CR, may maayos na tulugan. Kasama po yan doon sa mga pwede natin ipagawang training centers in the region. Sapat po yung pondo na yan. Napakalaki na po ng pondo na yan. Opo. Ang Coach, ipinapakiusap lang po natin, wag na po sanang gamitin yan sa flood control. Sa bagay po, wala Ay, naman flood oo control sa naman. sport. Coach, alam ko po kayo ay nanalo na dito sa kaso ng Supreme Court, Manong Ted, pero ako ay naku-curious lang talaga. Yung pagkahaba-haba po na inilaban ninyo dito sa Korte Suprema, bakit sinasabing nag-back out yung mga supposedly ay consignee po ninyo? Ako'y curious lang naman. Hindi ko po, ano pong consignee? Sino po sila ang mga Hindi, consignee? Opo, yung mga dating yung mga sumuporta dati ho na sa inyong suppose- laban. Yeah. Ganito po yan. Alam niyo po, sa industriya ng sports, alam naman po yan noon pa na may mali. No? Na alam nila na dapat yung 5% na yan buong napupunta sa Philippine sports. Umasa po ako noon na baka pwedeng ang ano yan, class action suit, no? Na marami po kaming pwedeng mag-file yan. Kaso alam niyo po, napaka-politically risky, no? At saka parang political suicide na po na magkakaso ka sa Supreme Court at ang objective mo ay tanggalan mo ng bilyon-bilyong pera ang Office of the President. So, yun po, yung pong inakala namin na may makakasama kami, medyo naintindihan ko naman po yun. So, naglakas loob na lang po kami. No? Sabi ko nga, kung kailangan may mag-political suicide para lang yung sa tamang pondo ay mapunta sa sports, okay naman po sa akin yun dahil di naman po ako talagang politiko. No? So, sinugal namin po yun. No? Sinugal namin yun dahil hindi mo maaalis na kung sino man yung presidente. Siguro pagka inalisan mo ang Office of the President ng ilang bilyong piso at ibabalik mo yan sa sports na nararapat naman, baka meron pong backlash. No? Pero actually wala naman po eh. So lakas loob lang po. And ito pa, Manong Ted, nabanggit mo yung PhilHealth kanina. Okay. Dahil po nauna po itong ating kaso, no, doon sa PhilHealth. Philippine jurisprudence na po itong sa atin, landmark decision po ito. Ito po ang ginamit din ng Supreme Court bilang argument para ibalik yung 60 billion pesos PhilHealth funds. Dahil may nagpetisyon din po, nung inalis po yung perang yan doon sa pondo ng PhilHealth, ginawa po nila yung ginawa natin. At dahil decided na po yung case natin at that time, our case was cited na isang argumento kung bakit dapat hindi gagalawin ng ating executive or ang ating gobyerno ang pondo na takda na ng Kongreso for a certain purpose. Yes. Ang Kongreso lang din po ang pwedeng mag-appropriate ng budget. So again, itong kaso po natin becomes a safeguard, Opo. part of Philippine jurisprudence na hindi dapat abusuhin, no, ng gobyerno ang pag-misappropriate ng funds or juggling of funds. Opo. At tinest po natin ito with our case. And then nung nanalo tayo, naging Philippine jurisprudence siya. Sinubukan nung mga nag-petition against the executive nung pong ginalaw yung ating PhilHealth funds. Nanalo rin po sila at ang basihan po nila ay yung kaso natin. Opo. Kaya nga po ngayon, Coach Yang, sabihin ko lang sa iyo, yung mga kabatch pa ni Alice Reyes nung PAGCOR, nakikinig sa atin, sinasabi. Panahon pa nga ito ni Alice Reyes sa PAGCOR. Remember, siya pa noon ang dating pinuno ng PAGCOR nung sila po'y lumalaban nga sa inyo. Oo, sa panahong ito ng demandahan na umabot ng Supreme Court. Coach Yang, sincerely po, kami ho'y nagpapasalamat sa inyo kasi after all po sa victory na ito po ay kaninyo, hindi nyo tagumpay kung hindi tagumpay lalo na po ng ating mga kabataan para po sa sports development. Ano po ang mensahe po ninyo ngayon sa tamang paggamit po nito? Ika po ninyo. Ngayon kasi meron ng automatic appropriation ito. Hindi ka na magmamakaawa pa sa Office of the President o kaya sa Kongreso. Ito po, pera po na nakalaan sa sports development. Go ahead, sir. Una po, nagpapasalamat po ako sa Supreme Court. No? Binigyan po tayo dyan ng overwhelming or unanimous decision.
15-0 po yan dun sa original na case na i-file natin. At 15-0 din po yan dun sa motion for reconsideration. No? So, buong-buo po yung siguro yung pagiging tama ng ating posisyon dito po sa kaso na to. At the same time, sabi ko nga po, hindi pa tapos ang laban dito. Kailangan din po tayo maging vigilant, kailangan nating bantayan, kailangan po tayong tumutok din, no, na I have full trust and confidence naman po kay Chairman Patok Gregorio at sa Philippine Sports Commission, sa atin pong Philippine Olympic Committee, na gagamitin nila itong pondo na to, no, na sa tamang paraan. Sabi ko nga po, wag nating nakawin yung mga pangarap ng ating mga kabataan. No, ilagay po natin itong pondo ito doon sa makakatulong sa kanila at mabibigyan sila ng napakagandang hinaharap. So, ano po, personally po, wala tayong pakinabang dito, pero gusto lang po natin, sabi nga, paying it forward. Ako po, sinuwerte na ang buhay ko sa sports ay napaganda po ng sports ang buhay ko. Nagkaroon po ako ng mga blessings dahil dito. So, I'm just paying it forward. Amen. Amen. So, Coach Yeng, salamat sa inyo pong panahon sa aming programa. Marami po ang natuto sa isyong ito at nauunawaan na ngayon at kahalagahan dito pong inyong ipinaglaban. Ngayon, Coach Yeng, ano ang chance ng rain or shine dito po sa Commissioner's Cup? Yung inyong import 6.9 lang, dumating na ba? sorry, Coach. Dumating na ba ang import nyo? Ha? Dumating na po yung import namin, Manong Ted, nami-miss na nga kita dahil mukhang hindi ka na yata masyado nakakapanood ng PBA ngayon. Sa bahay na lang ako nanonood, Coach, kasi nga maaga ako natutulog araw-araw. Pero Coach, anong chance natin ngayon? 6'9 ang inyong import, si Jalen Johnson, tama ba? Ang kalaban ninyo, mga 7-footer na naman eh. Tama po yun. So, nabalitaan ko po yung import po ng TNT na 7'3", dumating na 6'9 lang po yung import namin. So, tingnan po natin, baka mas mabilis naman yung import namin o baka mas may shooting, pero kailangan rin po teamwork po ito, hindi lang po import, kailangan yung locals din po natin ay makapag-contribute. Maganda naman po tinatakbo namin sa ensayo. So Manong Ted, may chance tayo rito, baka makadisgrasya. Baka makadisgrasya tayo. Kasi itong nagdaang conference nga, laging montik-montikan na, so, umaabot po kayo ng semis, pero montik na lagi, dahil nga din po sa, alam nyo na, yung pong binabanggit nyo lagi na hindi naman balanse, no? Ito. Ibang kwento naman yan, Manong Ted. Ibang usapan pa yun. Sige po. Okay, so good luck po sa Commissioner's Cup po na konferensya po para po sa Rain or Shine. Mabuhay, Coach. Mabuhay po kayo and Godspeed. Salamat din po. Thank you. Coach Yeng Giao. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!